Mga minamahal kapatid, ako rin po ay bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa lahat po ng mga datihang kapatiran, sa lahat ng mga manggagawa na ginagamit po ng Panginoon, sa mga instrumentalist, mga awit, sa mga bisita, sa mga baguhan, mga minamahal, at higit po sa lahat kapatid, ang mataas na pagbati at ang pagluwalhati, pagpapasalamat ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang po. Amen? At ako rin po mga minamahal ay of course nagpapuot po ng pasasalamat po sa inyo, personal na pasasalamat dahil po sa inyong pong tulong mga minamahal, sa inyong pong pananalangin kapatid, at sa lahat po ng aspeto ng pagtulong mga minamahal, salamat po sa inyo. At sa biyaya ng Panginoong kapatid, tayo po ay nagtagumpay sa laban kahit po hindi po tayo karapat-dapat. Amen. Hallelujah. At mga minamahal, iniisip ko po kapatid na talagang yung labang yon, inamin ko na kapatid, tinanggap ko na noong time na yon ako'y matatalo. Bakit po kapatid? Dahil kapag dumarating ang mga balita, minamahal, kasama ko si Mayor, natalo po tayo, ganon-ganon, sa mga barangay na baluarte po ni Mayor, natalo po siya, sabi ko, damay kami. Kasi alam ko po kapatid, yung tinatawag na bandwagon effect kapatid, na kapag lumakas ang Mayor, kanyang hilahin kapatid ang kanyang mga counselor pataas. Kaya sabi ko, baka ako'y maiiwan na sa labang ito. Pero kung pa man kapatid, ako'y patuloy na dumadalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, wala namang imposible sa iyo. Ikaw ang may kalooban ng lahat ng bagay. Sa iyo lamang ako umaasa, sabi ko. At mga minamahal, kung sabi ko sa Panginoon, kung loobin mo Panginoon, siyempre, mahal na Panginoon, wala akong magagawa. Kung ako'y aalisin mo na sa politika at ako'y mag-full time sa iyong gawain sa ministeryo, tinatanggap ko, Panginoon. Pero ganun pa man kapatid, nandyan po ang kalooban ng Panginoon. Alam ko po na meron pa pong plano ang ating Diyos. Amen. Sa bawat sa ating. Palagpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal kapatid, ang lahat ng bagay na ito po ay mga temporal lamang po. Ito po ay sukal lamang po o dumi sa harapan ng Panginoon. Hindi po natin ito pwedeng maipagmalaki sa harapan ng Diyos ang mga katanyagan na ating po tinatamasa sa daigdig na ito. Ang katanyagan, ang kasikatan kapatid, yan po mga minamahal ay dumi lamang po o sukal sa harapan ng Panginoon. Ang importante kapatid, hallelujah, na sa daigdig na ito, ikaw, ako, tayong lahat ay nakakilala at tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Dahil ang ating buhay kapatid, ito ay temporal lamang dito sa daigdig na ito. We are just strangers in this world. Estranghero lamang po tayo dito. Tayo pong lahat ay mamamatay. Tayo pong lahat ay mawawala sa mundong ito, kapatid. Pero ang mahalaga, mga minamahal, yung sa kabilang buhay, ito ang tinatawag na everlasting life. Amen. Kaya po mga minamahal, ating bubuksan, kapatid, ang banal na kasulatan. Dito po sa Luke chapter 16, verses 19, patuloy ang basa, kapatid. Luke 16:19. Mga minamahal, aking pong hinihiling ang inyong attention. Kindly, i-focus po natin ang ating attention sa pag-aaral po natin sa umagang ito, kapatid. Ang sabi po dito, mayroong ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng gulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sakana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, libos na mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan
at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman, oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Namatay kapatid ang pulubi, karakadaka, siya po ay dinala ng mga anghel ang kanyang kaluluwa o minamahal sa sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin, sa kinalalagyan ng ating Panginoon. Amen. Dahil si Abraham ay nandun na kapatid. At namatay din naman mga minamahal ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Mga minamahal, ang dalawang ito, sila po ay sabay na namatay. Nung namatay ang pulubi, ang mga anghel ng Panginoon, dinala kapatid ang kanyang kaluluwa sa sinapupunan ni Abraham. Subalit, nung namatay kapatid, ang mayamang ito, na ubod ng yaman, karakadaka kapatid, pagpikit niya dito sa lupang ito, pagdilat niya, siya po ay nasa lugar ng pagdurusa. Na kung saan minamahal, ang tinatawag dito ay Hades o ang impyerno, ang minamahal. So sa Biblia po kapatid, dalawa lamang po ang tinukoy ng Biblia. Ang Hades at ang langit. Impyerno at ang langit. Wala pong sinabi ang Biblia na purgatorio. Dahil sa Biblia kapatid, wala pong purgatorio. Itong purgatorio ito kapatid, ito po ay turo lamang po ng isang relihiyon kapatid, na kapag daw ikaw ay namatay, ikaw muna ay tutungo sa purgatorio. Pagkatapos, ikaw ay dadasalan, ipagdadasal ka dito sa daigdig na ito ng Holy Mary, Mother of God, Hail Mary, Mother of God. Lahat mga minamahal, magro-rosaryo. Pagkatapos, unti-unti, papasok ka na raw sa langit. Walang ganon, kapatid. Bagkus ang sabi ng Biblia, sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Nakatakda sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos ay ang paghuhukom. Tuloy ang basa, kapatid. At sila'y sumigaw, at siya'y sumigaw. Sumigaw itong yung mayaman, kapatid. Ang sabi, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Nandun po siya sa umaalab na init ng impyerno, mga minamahal. At doon, kapatid, hallelujah, siya po'y nagmamakaawa. Kaya mga Abraham, na itubog man ang daliri ni Lazaro sa tubig at ilagay sa kanyang dila. Mga minamahal, yan po ang mga salita ng Diyos. Salita po ng Panginoon na ito po ay isang basihan natin na mayroong langit at mayroong impyerno. Bago po kapatid sabihin kung ano po ang pamagat ng ating pag-aaralan, meron po ako kapatid nabasa na isang libro kapatid, na ito po'y isinulat po mga minamahal ng isang pastor sa Amerika, kapatid, na hindi ko nababanggitin ang pangalan, mga minamahal. Ang sabi po niya doon sa kanyang aklat, this is your best life. Ang sabi po niya, your best life is now. Mga minamahal, pwedeng sabihin po yon dahil sa kanya kapatid, para sa kanya at sa kanyang pangangaral, puro kayamanan, puro katanyagan, puro salapi kapatid ang pinag-uusapan, na kapag ikaw daw ay naglingkod sa Panginoon, ikaw ay yayaman, ikaw ay tatanggap ng mga material na biyaya. At ang sabi niya,
this is your best life. Ang sabi po niya. Mga minamahal, marahil totoo ang sabi po niya that this is your best life kung balang araw pupunta ka ng impyerno. So sa lupa lang, matatanggap mo na ang best life mo. Pero sa mga Kristiyano na tinawag ng Panginoon, this is not our best life, but rather our best life is later. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po ang pamagat po ng ating pag-aaralan. Your best life is later, mga minamahal. Dito po kapatid, sa ating nabasa, mga minamahal, ang naging best life po ng mayamang ito, nung siya po ay nasa daigdig na ito. Wala siyang panahon sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Wala siyang panahon na paglingkuran niya ang Panginoon. Dahil ang kanyang ginawa ay ang magpayaman, mga minamahal, magparami ng kayamanan na hindi, kapatid, tiningnan kung papaano niya paglingkuran ang Panginoon. Kaya po kapatid, ito ang kanyang best life nung siya po ay nasa daigdig na ito. Pero itong si Lazaro, mga minamahal, na siya po ay isang pulubi, mahirap po siya, halos wala siyang makain. Nang sabi ng Biblia, siya'y umaasa lamang po na mayroong mahulog na mumug mula sa dulang ng mayamang ito upang kanyang kainin, mga minamahal. Pero kapatid, ang dalawang ito ay kapwa na matay. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, si Lazaro, nung siya'y namatay, antimano, ang mga anghel ay dinala ang kanyang kaluluwa sa sinapupunan ni Amang Abraham, at doon siya po ay inaaliw, at doon ang best life ni Lazaro, katulad natin na inaasam natin that this is not our best life, but our best life is later, doon sa langit, sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, everybody. Praise the Lord. Kaya po mga minamahal, isang halimbawa na si Pablo. Si Pablo, siya po ay mayaman, kapatid. Siya po isang pariseo. Siya po ay isang leader ng relihiyon, kapatid, na siya po ang implementor ng batas ni Moses, kapatid. Pero na siya po ay tinawag ng Panginoon. Imagine, ang dating pangalan ni Apostol Pablo ay Saulo. Si Saulo, siya po ay isang persecutor. Siya'y umuusig sa mga Kristiyano. Mga babae, mga lalaki, mga bata, matanda, tinatalian at pinaparusahan ni Saulo, kapatid, dahil sila'y naglilingkod, sumasamba sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pero mga minamahal, at alam po ba ninyo si Saulo? Siya po mga minamahal, ang siyang kasangkapan, kapatid, upang mapatay itong si Esteban o Stephen. Si Stephen, isang manggagawa ng ating Panginoon, nangangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal, dahil si Saulo, hindi sila naniniwala na dumating na ang Mesaya, kapatid. Na hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal, inuusig niya ang Iglesia ni Kristo nung wala na ang ating Panginoong Jesus dito. Mga minamahal, namatay itong si Stephen dahil sa mga bato, pinagbabato po siya ng mga alagad ni Saulo, mga minamahal, at nakatingin, nanonood si Saulo, pinahintulutan ang bagay nun at namatay si Stephen dahil sa mga bato, sa pagbabato po nila. Literally, bato ang tinanggap ng katawan ni Stephen. Pero mga minamahal, isang araw, habang ang ating kapatid na si Apostol Pablo, ang pangalan niya ay Saulo noon, nakasakay sa kanyang kabayo sa road of Damascus, biglang sumikat ng napakatinding sikat ang araw, mga minamahal, at nabulag itong si Saulo, kapatid. At siya po, mga minamahal, ay kinuha ng isang alagad ng Panginoon, dinala sa kanyang bahay,
at inutusan ng Panginoon itong si Ananias, kapatid, sa kanyang panaginip na puntahan itong certain name na gano'n, mga minamahal, na nandoon si Saulo upang siya ipanalangin, kapatid. Dahil siya nabulag, at after na siya ipanalangin, nalaglag, kapatid, ang parang kaliskis ng isda mula sa mga mata ni Saulo at siya'y muling nakakita. At mula doon sa araw na yaon, kapatid, nagkaroon ng 360 degrees ang buhay ni Saulo at naging Pablo ito, kapatid. Nagbago ang kanyang pananaw dahil, kapatid, siya'y tinawag ng Panginoon bilang isang apostol. Mga minamahal, iniwanan ni Pablo ang lahat ng kanyang bagay na kanyang tinatangkilik. Bagamat alam natin na mayroong kayamanan nitong si Pablo, may katanyagan, kapatid. Pero sabi niya, kanyang inaring kalugihan at isang sukal lamang ang mga bagay na yon sa ating mahal na Panginoon dahil sinunod niya ang tunay na kalooban ng Diyos. Kanyang iniwanan, kapatid, ang kanyang katanyagan. Kanyang iniwanan ang kanyang kayamanan, mga minamahal, upang sundin ang kalooban ng Panginoon at magpagamit, kapatid. And imagine, kapatid, si Pablo from persecutor into persecuted. Dati siya ang umuusig, kapatid, at nung siya'y makakilala sa Panginoon, siya na po ngayon ang siyang inuusig, kapatid. Pero kung sabi po ni Pablo, kapatid, sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 9, mga minamahal, ganito po ang sinabi po ni Apostol Pablo. Ang sabi po dito, gayunman, ang mga bagay na nasa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Amen. Ang lahat daw po ng tinatangkilik po niya, kapatid, ay inari niyang kalugihan alang-alang kay Kristo. Kaya po, mga minamahal, si Pablo bilang isang apostol na itinalaga para sa mga Grego, para sa mga Hentil, kapatid. By the way, tayo po'y mga Hentil. Tayo po'y mga Hentil na tinawag ng Panginoon. Hindi po tayo mga Hudyo. Hindi po tayo Israelita, kapatid. Tayo po'y mga Hentil na tinawag ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At ngayon po tayo po'y mga tinatawag na modernong Israelita, modernong Hudyo, dahil ngayon, tayo na po ngayon ay mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya itinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal. Inari kong sukal lamang upang ano? Upang taguhin si Kristo. Hallelujah. Mga minamahal, nagbubunyi ang buong Pilipinas, lalong-lalo na yung mga nanalo, kapatid. Nagbubunyi po sila dahil sila ay inihalal ng mga tao, kapatid. Pero mga minamahal, hindi po nila alam na ang mga bagay na ito ay mga sukal lamang sa harapan ng Panginoon. Anihin mo, kapatid, ang katanyagan. Anihin mo ang kayamanan, kapatid, kung ang kaluluwa mo naman ay itatapon sa impyerno at sa dagat-dagatang apoy. Anihin mo ang katanyagan. Anihin mo ang kayamanan. Anong sabi po ng Biblia? What shall it profit a man if he gain the whole world but suffer the loss of his own soul? Ano daw po ang pakinabang na makamtan mo man ang buong daigdig, ang kayamanan ng buong daigdig na ito, kung ang kaluluwa mo naman ay itatapon sa impyerno? Saan at anong pakinabang mo? Wala, kapatid. Amen po ba? Amen? Amen. So mga minamahal, alam po ninyo, akala po nila, kapatid, sila ang tanyag.
Pero hindi po nila alam, kapatid, kayo, tayong lahat, ang tandyan. Bakit? Mga minamahal, tayo po ay salat sa yaman, salat sa katanyagan, pero ang pangalan mo naman ay nakatala sa aklat ng buhay, at ikaw, kapatid, ay naghihintay na nagmamalak ka ng buhay ng mananalig. Yan ang importante sa lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po minamahal sa Biblia po, nagbabalay itong si Pablo. Alam po ninyo, sa ating paglilingkod sa Diyos, tayo po ngayon ay parang mga naglalakbay. Tayo mga naglalakbay sa isang disyerto, kapatid. Kagaya po ng nangyari, mga minamahal, sa unang panahon. Noong unang panahon, ang mga Israelita, sila'y bihag po ng mga Egyptian, ni Haring Paraon. Sila po ay inalipin, kapatid, at narinig ng Panginoon ang kanilang pag-ungol, ang kanilang pagdaing, kapatid, dahil sila'y nahihirapan at pinahihirapan, kapatid. Kaya't naawa ang Panginoon, inutusan niya itong si Moses upang ilabas ang mga Israelita mula sa kamay ni Haring Paraon o sa mga Egyptians, mga Ehipto. At nung nandun na si Moses, kapatid, hallelujah, nagmatigas itong si Haring Paraon, ayaw po niya. Bakit, kapatid? Alam po ninyo, mga minamahal, ang Diyos ang siyang mahihawak ng puso ng tao. Amen po ba? Amen. Sadyang pinatigas ng Panginoon ang puso ni Haring Paraon upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam po niyo, kapatid, nung sila po'y inalis na ng ating mahal na Panginoon mula sa kamay ni Haring Paraon, mula sa Ehipto, at sila po'y nasa ilang, kapatid, habang sila po'y papalabas, mga minamahal, sa bansang Ehipto, alam po niyo, kapatid, hinabol po sila ng mga kawal po ni Haring Paraon. Hindi matanggap ni Haring Paraon na siya po ay natalo sa laban. Kasi nagmatigas po siya hanggang sa dumating ang mga plagues, kapatid, ang mga sumpa, kapatid. Ang daga, ang tubig ay naging dugo, mga minamahal, yung mga panganay na namatay, at dumaan ang angels of death, mga minamahal. Kung walang dugo na nakawisik doon po sa pintuan, mga minamahal, sila ay papasugin ng angels of death at mamamatay yung panganay, kapatid, mga minamahal. Hanggang sa sila po'y nasa ilan na, patungo sa lupang pangako. Dahil mayroong pangako, Panginoon, na sa lupang pangako, kapatid, ay binubukulan ng gatas at ng pulot, kapatid, na doon masagana ang buhay, mga minamahal. Masagana. Supposedly, kapatid, ang mga Israelitang ito, sila po ay maglalakbay lamang po ng 40 days and 40 nights. Pero alam po ba ninyo kung ilang taon, kapatid? Sila'y naglakbay na patungo doon sa lupang Kanaan ng 40 years. Nagalit ang Panginoon. Bakit? Iniligtas na po sila ng Panginoon mula doon sa kamay ni Haring Paraon, kapatid. Pero habang sila'y nasa ilang, nandoon ang kanilang katigasan ng ulo. Nandoon ang kanilang pagreklamo, kapatid. Nandoon ang kanilang pagka-materialistic, kapatid. Kung ating babasahin, kapatid, sa 1 Corinthians, ito'y isinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto upang ipaalala sa mga Kristiyano na kagaya natin, kapatid, na dapat, mga minamahal, iniligtas na po tayo ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Ay huwag po tayong masyadong mareklamo, kapatid. 1 Corinthians chapter 10, verses 1, mga minamahal, up to 12. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman. So, ipinaalam po ni Pablo ang bagay dito. Ipinag-aral ito ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sabi po niya, ng ating mga magulang ay nangapasailalim ng alapa. Yung mga magulang na yun po yung mga ninuno po natin. Ito po yung mga Israelita, kapatid,
na inilabas ng Panginoon mula sa Ehipto. Ito'y pinaalala po ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ang lahat ay nagsitawid sa dagat. Di ba? Inati ng Panginoon ng dagat, kapatid. Nung sila po'y nasukol na po, wala na silang mapuntahan, mga minamahal, hinati ng Panginoon ang dagat at sila'y nagsitawid sa dagat. So sila po yun. At lahat ay nagabautismoan kay Moses sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikay ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsisiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Amen. Hindi ba nung sila'y uhaw na uhaw, kapatid, anong ginawa po ni Moses? Pinukpok, mga minamahal, yung bato at biglang lumabas ang tubig at uminom po sila doon. At ang batong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos. Karamihan. Karamihan. Ibig sabihin, kapatid, marami sila. Kung 100% po, kapatid, yan, yung 80% o sabihin natin 70%, sila po, yung karamihan, kapatid. Yung karamihan ay hindi nakalugod sa Diyos. Na-displease ang Panginoon, nagalit ang Panginoon. Bakit po, kapatid? Sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ibinuwal sa disyerto, kapatid. Silang lahat ay nangamatay. Yung karamihan ay nangamatay. Bakit po, kapatid? Ang mga bagay dito ay pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama gaya naman nila na nagsipagnasa. Ano yung masamang ito? Ano yung mga bagay na ito, kapatid? Palakbay lang po sila, kapatid, kung ano-ano pang iniisip po nila. Pinapakain na sila ng Panginoon, nahuhulog na yung pagkain mula sa langit. Yung mana, nagrereklamo pa rin sila. Kapatid ng Moses, bakit mo kami dinala sa ilang na ito upang patayin ba kami? Buti pa doon, sabi po niya. Buti pa doon sa Ehipto, kami kumakain ng bawang, patatas, sibuyas, pipino, ang sabi po nila. Nagrereklamo. Buti pa doon, ang sabi po niya. Iniligtas na po sila ng Panginoon, pero mareklamo po sila, kapatid. At anong nangyari? Dahil sa galit ng Panginoon, ibinuwal po sila. Huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsinom at magsitindig upang magsipagsayaw. Nandun, mga minamahal, yung kanilang mga makalamang mga gawain. Mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. By the way, yung Diyos-Diyosan, kapatid, sa Biblia, marami po yan. Hindi lamang po yung meron kang remoto sa bahay mo, pero kayo, mga kapatid, meron ng modern idolatry. Ano po yan? Cellphone. Cellphone. Ngayon, ang pamilya kumakain, habang kumakain, cellphone. Imbes na magkwentuhan, imbes na mapag-usapan yung para sa pamilya, cellphone. Ito yung, kapatid, kapag inuuna mo, ang sabi ng Biblia, kapag inuuna mo ang isang bagay kaysa sa pagsamba sa Panginoon, ito po ay Diyos-Diyosan. So, the moment na magkaroon po tayo ng pagsamba ng ganito, ng araw ng linggo, gusto ng Panginoon na unahin mo siya. Amen po ba? Amen. Huwag mong idahilan, kapatid, na hindi ko maiwan po kasi ang tindahan ko, kasi walang magbabatay sa tindahan ko. Ano ba ang tinda mo? Ang tinda po niya, Cheskars, Kending Pandelemon. Yun lang Magkano ba yung benta mo dyan sa maghapon? Wala man na 50 pesos kasi candy lang
Hindi niya maiwan, kapatid. Ipagpapalit niya ang kanyang pagsamba doon sa konting halaga. Kaya po mga minamahal, nung tayo nangangampanya lahat ng politician, kapatid, pero ako, araw ng linggo, ayaw ko. Sabi ko sa mga kasama natin, si Nasternida, lahat po ng mga nag-sounding, ang sabi ko, huwag kayong lalabas sa araw ng linggo. Ang gawin natin, unahin natin, ang sambahin natin, ang ating Panginoon at ang Diyos. Siyang bahala sa atin. Unahin po natin siya, sabi ko. Kapag araw ng Miyerkules, umahabol po ko sa meeting lang, kapatid. Pero nandito ko sa gawain. Umpisahan ko, bubuksan kong gawain. Tapos hahabol ako sa meeting para ako'y makapagsalita. Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung inuuna mo ang mga bagay-bagay na yan at secondary lamang ang Panginoon, madidismiss sa iyo ang Diyos. Amen po ba? Amen. Pero nangako ang Panginoon, ang sabi po niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yun ang inuna po natin, kapatid, ang kalooban ng Panginoon. Kaya po rito, kapatid, ano po ba muna ba? Ang sabi ko, huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nakikapid at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Sa isang araw, kapatid. Ang mga Israelitang ito, mga minamahal, na sila'y iniligtas na ng Panginoon. Pero kapatid, hallelujah, sila ay naging mangmang sa kautusan ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Inuuna pa nila yung kanilang sarili. Alam po ba ninyo, kapatid, kung ilan lamang po ang nakapasok sa lupang Kanaan? Yung mga matatanda, dalawa lamang po. Si Joshua at si Caleb at ang mga 18 years old pababa. Yung pong mga batang yon ay isinilang na po doon po sa ilang, kapatid, sa disyerto. Sila lang po ang nakapasok sa lupang pangako, mga minamahal. Bakit? Inuuna nila, mas tinitin nila yung mga material na bagay. Ang katanyagan po nila. Pero mga minamahal, alam ko po, kapatid, na tayong lahat ay nagnanasa ng katanyagan din sa buhay. Tayo'y nagnanasa ng kayamanan sa digdig dito. Hindi po masama ang maging mayaman. Baka sabihin po ninyo na ang mga mayaman ay automatically itatapos sa impyerno. No, gusto ko lang pong iklaro ito, kapatid. No. May mga mayaman na papasok ng langit, kapatid. Pero kung ang mga mayamang ito, mga minama, mas inuuna pa nila ang pag-impok ng kayamanan kaysa sa pag-impok ng kayamanan doon sa langit, kapatid, mapag-iiwanan po sila, mga minama. Amen. So, hindi na po balik, kapatid, na kagaya po ni Lazaro, na siya po ay isang pulubi dito sa daigdig na ito, hindi siya dumanas ng isang magandang buhay, kapatid. Pero siya'y naglilingkod at kumikilala at siya'y pinili ng Panginoon. Ang nangyari, kapatid, nung namatay po itong si Lazaro, pagpikit niya sa lupa, ang pagdilad niya, siya'y nasa sinapupunan ni Amang Abraham. At doon ang best life ni Lazaro, kapatid. Ganoon, kapatid. Dito, mga minamahal, mahirap man po tayo. Yung iba, wala man pong bahay. Yung iba, nakatira lamang po, kapatid, doon po, mga minamahal, sa isang parang kulungang baboy, kapatid. Pero, mga minamahal, hindi naman po masama yung ganon, basta naglilingkod sa Diyos. Ang masama, kapatid, yung mayaman ka nga, pero ikaw ay isa sa impyerno. Ano ang gusto mo? Mayaman o maging mahirap na naglilingkod sa ating Panginoon? Mga minamahal, walang ipinangako ang Panginoon na kapag ikaw
ay naglingkod sa Kanya, hindi ka nadadanas ng kahirapan o ng pag-uusig. Bagkus ang sabi ng Biblia, the moment na ikaw ay naging Kristiyano, ano bang ibig sabihin ng Kristiyano? Ikaw ay follower of Christ. Amen? Ikaw ay tagasunod ni Kristo. At pag ikaw ay tagasunod ni Kristo, kapatid, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng kadustaan at ang paghihirap ni Kristo, yon ay iyong daranasin, kapatid, upang maging kahati tayo doon sa hirap ni Kristo. Amen? Amen? So this is not our best life, kapatid. Hindi din sa mundong ito. Ang ating best life, kung ikaw ay magpapatuloy na maglilingkod sa Diyos, ay doon sa kabilang buhay, sa piling ng ating Panginoon. Palakpakan ko natin Diyos. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Kaya po mga minamahal, dito po, babalikan po natin sa Luke chapter 16, verse 20 na po tayo, kapatid. Ano po? 24. Ano sabi dito? At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alda ito. Imagine that, mga minamahal. Dati-rati ang mayamang ito. Siya'y ubod ng yaman, kapatid. Pero nung siya'y nandun na sa impyerno, mga minamahal, nagpapalimos na po siya. Humihingi po na siya ng limos. Tubig na lang, kapatid. Inihingi pa ng limos, kapatid. Kaya po, mga minamahal, dito, mabubuksan ng ating pangunawa ng ating buhay dito, kapatid. Tayo'y temporal lamang po rito. Estranghero lang po tayo dito. Ang ating bigyan ng tunay na pansin ay ang ating kaligtasan. Amen? Amen? Ang ating kaligtasan, because salvation is the greatest matter of importance. Importante ang pag-aaral mo, okay? Importante ang kayamanan mo. Importante ang kakainin mo bukas. Importante na mapag-aral mo, kapatid, ang iyong mga mahal sa buhay. Okay, importante po yan. Pero mayroong mas importante po dyan. Ano po yun? Yung kaligtasan, yung sa kabilang buhay, kapatid. Amen. Ito po ay everlasting. Sana, kapatid, kung pupunta po tayo ng impyerno, sana 1 week lang. Pero hindi eh. Ang sabi ng Biblia, everlasting life. Walang hanggan, kapatid. Ang sabi ng Biblia, doon sa Biblia mga nama, there will be a weeping and gnashing of teeth. Meron po mga minamahal, hallelujah, na sila po ay dumadaing, kapatid, sumisigaw sa sakit, mga minamahal. At ang mga uod, ang sabi na po, kapatid, ng Biblia, where worms died not. Ang mga uod daw ay hindi namamatay. Kahit na, kapatid, ilagay mo sa apoy, doon po sa dagat ng apoy, hindi namamatay ang uod. And fire is never quenched. Ang apoy ay hindi raw napupugnaw. Mga minamahal. At ang mga uod na ito ay labas-pasok, kapatid, doon sa ilong mo at sa mata mo, kapatid. By the way, gusto ko pong iklaro po sa iyo ito. Ang katawan ng tao, pagkamatay mo, babalik yun sa alabok, sa lupa. Kakainin po yan ng uod o ano ba ng kakain dyan. Pero mga minamahal, yung kaluluwa mo, yung tinatawag na inner man, yung kaluluwa mo, ito po, kapatid, ay ang itatapon doon sa dagat-dagat ng apoy. Hindi ka mamamatay. Gusto mong mamatay, hindi ka mamamatay. Kasi yun ang parusa, yun ang justice ng Panginoon. Hindi ba? Brother Noel, hindi ba God is good? Okay, totoo po yun. God is good. Pero sabi ng Biblia, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Amen? Magbuti, kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. At ang kabagsikan ng Diyos, kaya itinapon ka sa impyerno dahil yun ang justice ng Panginoon. Of course, kapag naglingkod ka sa Panginoon na may takot at panginginig, mga minamahal, ikaw ay aaliwin ng Panginoon. Pero kung ikaw, kapatid, ay matigas
ang iyong puso, ayaw mong tanggapin ang Panginoon na binigyan na po tayo, kapatid, hallelujah. Actually, ang ating Panginoon, siya po'y ipinako sa krus, siya'y nagkatawang tao, kapatid, upang ano? Upang kanyang mga hinirang, siya'y iligtas ng Panginoon. Iligtas sa nilang Panginoon. At binigyan tayo, kapatid, ang sabi ng Biblia, kung ang sino man ang tumanggap at sumampalataya, sila ay binigyang karapatan. It's a privilege. Karapatang maging anak ng Diyos. Kung sino man sumampalataya. Sumampalataya ka naman, pero sumampalataya ka lang sa bibig mo, hindi ka sumampalataya sa puso mo. Wala po yun, kapatid. Ibig sabihin nun, kapag sumampalataya ka sa puso mo, maglilingkod at maglilingkod ka sa Diyos. Amen po ba? Pero kung sumampalataya ka lang sa bibig mo, anong sabi ng Biblia? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat. Ang dami nga eh. Ang dami nga tumatawag sa ating Panginoon eh. Pero sabi naman, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Tuloy ang basa. Tapos sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Baka sabihin mo, Brother Noel, ayaw ko lang maging mayaman. No. Gusto ko nga maging mayaman ako. Gusto ko nga maging milyonaryo ako para po marami tayong matutulungan. Amen po ba? Hindi kasalanan na maging mayaman, kapatid. Pero ito po, tumanggap siya ng mabubuting bagay sa kanyang pamumuhay. Pero kapatid, siya po ay napakadukha naman. Ang kanyang espiritual na buhay. Marahil ayaw niya maglingkod sa Diyos. Ayaw niya kumilala sa Panginoon. Pero siya mayaman dito, kapatid. Imagine na, mayaman siya rito. Pero siya po, ang minamahal ay ngayon ay nasa pagdurusa. At si Lazaro sa gayong ding paraan ay masasamang bagay. Walang tinanggap si Lazaro eh. Walang tinanggap kundi mga sugat, siya'y pulubi, mga minamahal. Marahil siya'y namumulot lamang po sa basuraan, kapatid. Yung pong mga leftover na tinapon doon, yun ang kinakain ni Lazaro. Masamang bagay ang tinanggap ni Lazaro, kapatid. Pero mga minamahal, siya po ay inaaliw at pinagpala si Lazaro. Bakit? Siya'y naglilingkod sa Diyos. Siya'y pinili ng Panginoon. Kaya po mga minamahal, ito po, tatapon ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at inyo upang ang mga mag-ibig tumawid. Buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din naman walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Kung ikaw ay nandun na sa langit, hindi ka pwede pumunta ng impyerno. Kung ikaw ay nasa impyerno, hindi ka na pwede pumunta ng langit. Kasi andyan na yung judgment na nakukuha ka ba din? Andyan na yung paghatol ng Panginoon. Kapag hinatulan ka ng Panginoon, it is final. Final po yun, kapatid. Kaya habang may panahon pa, hindi po natin alam buhay po natin. Hindi ko kayo tinatakot. Mamayang gabi, baka natulog ka lang, patay ka na, hindi ka nagising. Kumusta ka? Kumusta yung mga kababayan po natin? Tayo, sa mga Kristiyano po nandito, nakakasiguro po ko, pag namatay tayo, langit tayo. Amen. Pero kumusta yung mga loved ones mo? Kumusta yung mga kapatid mo, kapatid? Kumusta yung mga anak mo? Naglilingkod na ba sila sa Panginoon? Nadala mo na ba sa gawain ng Diyos? Hindi pa. Mga minamahal, ikaw, ngayon, tayong lahat, gagamitin po tayong lahat para sa mga loved ones po natin. Ibahagi po natin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo habang may panahon. Amen! Marahil kapatid, nung namatay itong si Lazaro, kapatid, hallelujah, siya lamang po mga minamahal ay ibinalot lamang po sa isang kumot, pagkatapos ay inilibing na. Marahil gano'n ang nangyari, kapatid, pero hindi na yun sinabi ng Biblia. Pero ang mayamang ito, marahil nung si Poy namatay, kapatid, gabi-gabi, mga minamahal, mayroong cater. Amen? Masarap ang pagkain, kapatid. Mayroong pang lansones, mayroong pang mansanas, marahil, may butong pakwan, kapatid, mayroong lugaw. Amen?
Pagkatapos nung siya po'y nililibing mga minama, marahil meron pa kapatid na mga banda talagang papunta doon sa sementeryo kapatid. O kaya naman nakasakay pa sa isang karitela na hila-hila ng isang kabayo. Hindi ba meron ng ganon? Dati-rati wala namang ganon pero ngayon meron Kapag mayaman ka, nakasakay ka na sa isang karitela na hinihila ng kabayo. Amen po ba? Pero kung ikaw naman ay nagkasakit, nagkaroon ka ng cancer, salamat na lang at nagpahinga ka na. O, malay mo kung nagpahinga ba talaga siya. Nung namatay ba siya, sigurado ka bang nagpahinga siya? Baka naman mas worse pa yung kanyang pinuntahan. Mga minamahal, ang bottom line dito, kapatid, ay ang maglingkod tayo sa ating Panginoon. Amen? Hindi ang politika, kapatid. Ito po'y temporal lamang. Kaya po mo naman, plano ko po kapatid, yaman din lamang, tapos na po ang eleksyon. Ang next na gagawin ko kapatid, ay ang magkrusada dito sa buong Madabdab Resettlement kapatid. Iikot po tayo sa buong resettlement para ipahayag ang grace ng ating Panginoon sa mga tao na sila po mga minamahal ang iniibig ng Diyos. Ini-imagine ko kapatid, maliit lamang po itong ating pong church. Supposedly, punong-puno na po tayo rito dahil 1 year na po tayo rito. Sabi ko nga, kung mag-times 2 lang po tayo, yung asawa mo, dalhin mo rito. Yung kaaway mo, dalhin mo rito. Yung kapitbahay mo, dalhin mo rito. Amen. Yung kakilala mo, yung KKKKK, kamag-anak, kaaway, kalaguyo, may kalaguyo. Diba? KKK yan Dali mo na rito, kapatid, para mapuno po itong bahay-sambahan. At iniisip po mo naman, magkakaroon tayo ng extension. Amen. Dahil po kapatid, ang sabi ko sa Panginoon, paghawakan ako ng Diyos, ang sabi ko, Lord, ang natitirang buhay ko, imagine, 61 na po ako this coming July. 61. Obvious ba? Obvious ba? 61 na ako. Obvious ba? Sabi nga sa akin, 49 ka pa lang Eto manda na ako actually, kasi tumaba na ako. Pero glory to God, nung bata pa ako, manatutong Gutierrez pa ba Pero ngayon wala na, matanda na tayo. Amen, lumilipas ang lahat ng bagay na lumilipas. Ang kagandahan mo, lilipas yan. Lilipas yan kapatid. Ang napakaganda ng mga kasama ni Brother Reverend, mga apo po niya. Kaya magaganda sila, Lord to God, palapakan po natin ang Panginoon. Pero kapatid lilipas yan, kagandahan yan. Ang importante kapatid ay ang paglingkuran mo ng todo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! At mga minamahal, your best life is later. Your best life is later. Kapatid, kung dito, ang mga naunang alingkod ng Panginoon, ang mga apostoles, hindi po sila tumanggap ng best life. Alam po ba ninyo yan? Si Pedro, kapatid, pinugutan ng ulo, mga minamahal. Si John, kapatid, siya po, mga minamahal, ay inalagay sa isang kawa na kumukulo ng mantika, mga minamahal. Pero imagine na, himalalang nakaligtas itong si John. Ang mga ibang apostoles, nilalagari, kapatid, inahati yan. Yung iba, tinatali rito, tapos pahihila ng kabayo, mga naman, mahati yung katawan. Yun ang tinanggap kapatid ng mga apostoles. Si Pedro, mga minamahal, si Poy, itiniwarik na ano po yan. Si Pablo, pinugutan ng ulo po yan. Dahil sa ebanghelyo ng Panginoon. So, ang buhay ng mga apostoles, ang naging best life po nila, hindi dito sa daigdig na ito. Maswerte nga ako, tumanggap ako ng best life ko rito Naging politician ako. Ang mga anak ko, napag-aral ko naman. Gumanda naman ang buhay po natin kahit papaano. Salamat sa Diyos. Tumanggap ako ng best life ko rito. Sa kabilang buhay, best life pa rin. Lalong maganda yung buhay ko doon. Salamat. Amen! Kaysa kapatid, dito, naghihirap ka na nga, kapatid. Hindi ka nga halos makakain dito, hirap na hirap ka na. Pagkatapos, doon sa kabilang buhay, hirap na hirap ka pa rin, sumisigaw ka pa rin, wala kang kamatayan, walang hanggan, sumisigaw ka.
Wala nang mangyayari. Because hell is a place of torment, kapatid. Matotormenti ka doon. Pararusa ka doon. Pero sa langit, kung ikaw ay pupunta roon, sasalubungin ka ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mismo ang Panginoon ang siyang magpapahid ng iyong mga luha sa iyong mga mata. At sa langit, wala ng karamdaman. Kung dito, Ate Lenny, may nararamdaman ka, doon sa langit, wala ka ng karamdaman. Doon. Kung dito, Ate Lenny, nakatira ka doon, sa may napaka ilalim doon sa lahar, kapatid. Doon sa langit, alam mo anong sabi ng Biblia? Alantay na ginto ang kalsada mo, dadaanan mo. May mansion ka doon, kapatid. Sino gusto magkaroon ng mansion dyan, magsabi, praise the Lord. Sino po ang mga milyonaryo po dyan, magsabi, praise the Lord. Makukunti lang. Alam mo ba ninyo, kapatid, kayo, tayong lahat, ang siyang pinakamayaman sa buong daigdig. Amen! Hindi po niyo alam bakit po. Dahil tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Doon sa langit, meron po tayong mansyon na hinihanda ng Panginoon. So, ibig sabihin, ikaw ang siyang pinakamayaman sa daigdig na ito. O ngayon, nagtanong ko ngayon, sino po ang mga milyonaryo po dyan magsabi, praise the Lord? O ngayon, tinatagom na kayo, milyonaryo ka. Sabihin mo sa katabi mo, hey, millionaire. Palakpakan po natin, Panginoon. Tayo lang kayo tumayo ko din. Umawit po tayo sa Panginoon. Atin pong gamitin ang langit na tahanan. Praise God.